Oh, ito yung gray ko. So, matagal na ito na breeding. Nasa 16 years na. Then, nag-deteriorate ito. So, nag-upgrade ako ng mga imported. Ito na din sila ngayon. So, itong gray naman, tama lang din sila. So, hindi kagandahang manok. So, kailangan i-breed sa mga yellow leg o round head para gumanda yung phenotype nila. Pero, ang maganda sa gray na ito, medium size. Tapos, cutting ability, gameness. So, para sa labanan ng stag, malaki advantage ng gray. Kasi pag tinamaan mo sila, lalong nanggigigil. Tapos, ang cutting talaga, paluin ka isa, dalawang beses. Talagang kaya ka nilang i-dispatcha. Tsaka, ang maganda sa gray ko talaga, hindi sila high strung. Napaka-game na manok. Yun ang na-notice ko sa gray na ito. So, yung breeding kasi, every 3 years, dapat mag-upgrade ka kasi mag-deteriorate talaga. So, ito, marami ng upgrade na ginawa. May imported, may local na nakapasok, kaya ganito na-develop yung mga DL Gray. Then, ang Gray ko, kaya ko din na-develop, nilalaban ko ng puro, yung mga winner na 3 times, 4 times, 5 times winner. So, yun ang pang-repress ko talaga. Hindi ako nagpapapuro ng hindi multiple winner. Kahit sa yellow-legged hats ko, round head, dapat multiple winner yung mga line ko na puro o pure sa farm ko. Yun ang binibreed ko as straight line. So, yun ang criteria ko. Hindi ako basta-basta mag-breed na puro na manok na hindi tested sa slasher. Kailangan ma-test ko talaga. Katulad sa akin, gapper ako, saka nag-handle ng manok. Hindi pa rin ako satisfy o hindi ako kampante pag hindi ko sila ma-pipe na puro na manalo. So, ganun ang criteria ko sa magpa-solid ako ng lines. So, ito sila, medium lang talaga sila. So, hindi matangkad ang gray, medium lang. So, ganyan ang tayo nila. Pag puro sila, silver. Pag may pula-pula ang pakpak, may laman na yan na ibang blood, hatches. Yun ang na-notice ko sa gray. Pag silver talaga, yun ang heavy-blooded ng gray. Pero pag may pula na sila dito, yun yung may cross ng hatch. Yun ang na-notice ko sa gray na ito. Tsaka matagal ko na din hawak to. Mga 16 years ko na din to hawak. So, maganda ito pag meron kang babae na roundhead hatch or may claret na blood, claret roundhead, tapos i-breed mo sa gray, napakaganda ng result. So, yung gray, medium station lang talaga sila. So, maraming umorder sa akin. Sinasabi ko talaga yung gray ko, maliliit na manok, medium size, medium low. So, pag high, hindi na akin yun, pag high station. So, medium low lang talaga ang gray ko. Tapos, balance din sila na napaka-relax na manok. Hindi sila high strung, hindi nervyoso. Yun ang kagandahan. Tapos, marami kasing bloodline na magaling, pero pag yung nerve nila o nervyoso sila, high strung sila, pag i-travel mo na, hindi na pumapalo. Yun ang na-notice ko. Ito, napaka-game. Kaya yung mga roundhead ko, accepted naman na ang roundhead, mga kelso, hindi naman talaga game na mga manok yan. So, kailangan ko lagyan ng dugo nito. O lagyan ko ng yellow-legged hat. So, ganun ako mag-breed. Kasi, para sa akin, lahat ng breeder, hindi naman perfect talaga ang bawat bloodline. Mayroong weakness lahat ng bloodline. So, kung anong weakness nito, doon ko binibreed. Anong weakness ng roundhead ko at kelso ko, binibreed ko sila. So, mostly, maganda cutting ng roundhead at kelso, pero kulang sila sa gameness. Lagyan ng gray or yellow-legged hats. Or yung relentless hats ko. So, yun ang kagandahan ng breeding, yung mga challenges. Kung anong pagkukulang sa isang line, punuan mo lang. So, kaya walang nagdo-dominate kasi every breed merong specialized. So, yan. Pero ang kagandahan sa gray ko, talaga maganda ang cutting at saka gameness. Kaya nabibreed ko sila kahit saan na line.